Where you go, I go. Where you stay, I'll stay. When you move, I move. I will follow. Today, our messenger will help us to discover our true selves so that we can bring back glory to our God through our character. He is a maritime instructor teaching electronics, hydraulics, control engineering, and the like. Let us all welcome one of JCCM's primary cell members, Brother Ronald Alnajes. Good morning everyone, and I hope ng bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan, wala tayong mga karamdaman, at ang bawat isa sa atin ay malalakas at nawa ay napagtatagumpayan natin itong pandemic na to. So we will continue to our topic, redefining our character in Christ-likeness. So this will be our last Sunday na i-discuss to. And I hope and pray marami tayong natutunan, marami tayong naiintindihan at marami na tayong nai-apply. Again, I would like to define again. Sabi doon, redefine. Okay, ano ba yung isa na redefine? From the word redefine, ang ibig sabihin nun is i-define ulit. Kaya from the word re means to repeat, and then define. So, i-redefine natin. Bakit kailangan natin to i-redefine? Kasi the idea is, posible na yung original definition ng ating character ay nabago. Posibleng nadagdagan o nabawasan. Or worst case scenario, meron tayong tinatawag na term na perversion, nasa laula. Kaya naiba ang definition ng ating character. And today, our focus and our goal is to go back to the original definition of our character. Ano ba ang character na ibinigay sa atin ng Diyos patungkol sa sinasabi ng Biblia? And before we start, and may I invite everyone to bow our heads and let's pray. Lord, we thank you for this morning. We thank you, Lord, for your grace. And we thank you, Lord, for your mercy. Lord, by faith, we believe that you are around us. By faith, we believe that you are with us. Lord, nasaan man kaming lugar, nasa aming mga tahanan, o nasa opisina, o nasaan na, Panginoon, naniniwala kami na ang iyong presensya ay kasama namin. Kaya muli, Panginoon, dalangin namin na buksan niyo po ang aming puso't isipan upang matanggap namin ang inyong salita. Ang inyong salita na siya nagbabago ng aming buhay, na inyong salita ang siyang nagbibigay ng mga pangako, nagbibigay sa amin ng katagumpayan sa aming buhay. Muli, Panginoong Hesus, manatili ka sa aming pag-aaralan ngayon, at kayo ang mawalhati. Ito po aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Sabi ko nga, ang goal natin for this day is to really define our true character. And to do that, we need to go back to the original definition. And that's the better way to do. What's more better way to do kung bumalik tayo sa Genesis? Okay? Sa Genesis nagsimula ang lahat. And let's go back, sabi sa Genesis 1:26 and 27. Ito kasi yung plano ng Diyos para sa atin. Okay? Tignan natin sa Genesis 1:26. And then God said, let us make mankind in our image. So palagi ko na sinasabi ito sa mga previous messages ko, that the image of God resembles our character. Ayun yung sabi sa verse 26, let us make mankind in our image. And then verse 27 sabi ron, so God created man in His own image, in the image of God He created him, male and female. So ano ibig sabihin nun? Tayo raw ay gawa sa wangis ng ating Panginoon. Made in the image of God. Kaya ang title ko dito ng ating mensahe ngayon is Made in the Image of God. Alam mo ba na ikaw ay gawa sa wangis ng ating Panginoon? Alam mo ba that you are made in the image of God? Kapag sinabing you are made in the image of God, ano ang nararamdaman mo? Ikaw ba ay na-empower? Ikaw ba ay lumalakas ng loob? Ikaw ba ay nagkakaroon ng confidence? O isa ka sa mga taong hindi naniniwala, ako, kawangis ko ang Diyos? Imposible, hindi ata totoo to. Pero kapatid, ito ang sinasabi ng Biblia. We are made in the image of God. Lalo sa pag binasa natin Psalm 8:5. Sabi Psalm 8:5, mas maganda to Sabi ron, you have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You are created, you and I are created a little lower than the angels. Sa ibang translation, sabi ron, yet you have made him a little lower than God. Wow!
We are made a little lower than God, and you crown Him with glory and majesty. Ang ganda na sinabi ng Bible. We are not only made in the image of God, we are made also a little lower than God. Ano ibig sabihin nito? We are created in the reflection of God. Okay? We are like little gods. Alam mo yun? Kaya mapapansin, ako meron akong pinapanood na palabas yung Grey Anatomy. Yung Grey's Anatomy. Nanonood kami ng wife ko. At doon, grabe yung confidence ng mga doktor. They call themselves as the ortho God, the neurosurgeon God, the plastic God. Ano ibig sabihin yun? Because of their excellence, sa galing nila, they are almost like God. Yung mga pasyente, yung mga tao na mukhang imposible na yung sakit, nagagaling sila, mamamatay sila, doon pinapakita na yung excellence ng mga doktor. Doon pinapakita yung galing nila. Hindi, may solution dyan, meron pang pagkakataon. And this is sinasabi ng Bible, we are made a little lower than God. Okay? Kaya may mga tao pag ang gagaling, magaling magtumugtog si mga magagaling ng musician natin, parang wow. Parang nahihil. Okay? May mga magagaling na tao pa nag-painting, mga manghaka, ang ganda ng painting. Okay? They are not God, but they are made a little lower than God because we are created in the image of God. This is our true identity. Ito ang totoong karakter natin. We are made in the image of God. Okay? Kaya kailangan paniwalaan to. Ito ang isang bagay na tinatago ng demonyo sa atin. Okay? Ito yung isang bagay na sinasabi niyang huwag kang maniwala that you are made in the image of God. Okay? But right now, this morning, ito ang i-discuss natin. Ano ba ang ibig sabihin ng being made in the image of God? Okay? This is our true identity. And being made in the image of God is our true character, sabi ko nga. Okay? At ito ang nawala sa atin. Ito ang inalis ng demonyo. Pero, sabi sa Genesis 5:1-3, tingnan natin yung Genesis 5:1-3. If we are made in the image of God, pero sabi sa Genesis 5:1-3, tingnan natin. Merong kakaibang image na binabanggit dito. Sabi rito, this is the written account of Adam's family line. When God created mankind, He made them in the likeness of God. Yan, this is the made in the image of God. He created them male and female and blessed them. And He named them mankind when they were created. Ito nakakabigla sa verse 3. When Adam lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. Wow! Kakaiba to. Kanina, sabi, ginawa ng Diyos ang tao to be in the image of God. Pero verse 3, naiba. Nung nagkaroon ng anak, si Adan, na ang pangalan ay Seth, sabi rito, he had a son in his own likeness. Hindi sinabi rito in the image of God or in the likeness of God. In his own likeness, in his own image. Ano ibig sabihin nito? Nagkaroon ng pagbabago. Dalawang klaseng imahe ngayon ang nag-exist. In the image of God, we are made in the image of God, or are you made in the image of Adam? Dalawa. In the image of God, in the image of Adam. Ito ngayon. Di ba, sabi ng Bible, Adam is created in the image of God. So, ibig sabihin ba nito, si Seth din ay created in the image of God? Di ba? Is it automatically ba kapag ipinanganak, lahat ng anak ni Adan, lahat ng maging anak ni Eva at Adan, they were already be created in the image of God? Ayun ang plano. That we, na mga descendants ni Adam and Eve, we supposed to be created in the image of God. Kaso, may nangyari. Kung mababasa natin ulit yung Genesis, okay? Ano nangyari sa Genesis 3, chapter 3? Doon nangyari yung the fall of Adam and Eve. Nung nagkasala ang tao. Nung nagkasala ang tao, ito ang nangyari. Nasalaula ang image of God. Because of our sin, because of the devil, because of the serpent, na bago ang image of God natin. Hindi na tayo nagkaroon ng image of God. Lahat ng mga naging anak ngayon ni Adam and Eve ay nagkaroon ng image of Adam. At ito ang isang patuloy sa chapter 5 na sinasabi ko kanina, chapter 5 verse 3.
Lahat ng magiging anak ni Adam and Eve, they will be created in the image of Adam. Ito ang nakakalungkot. Yung image of God natin nawala. I would like to use the term nasalaula. Okay? That's the term of perversion. Kaya tayo ngayon, hinahanap natin yung original definition ng image of God. Yung original definition ng character natin. Ano ba talaga yung character na ibinigay sa atin? Ano ba ang ibig sabihin ng Christ-likeness? Okay? Ito ang inaalam natin ngayon. Okay? But the problem is, because of the image of Adam, because of sin, okay, nakuha natin yung image of Adam. Ngayon, ano ba ang difference ng image of God and image of Adam? Ito, paghuhukayin natin ngayon. Okay? So, how I wish, okay, hindi nagkasala sa Eve at Adan para meron tayong image of God. Pero nandiyan na eh. There's already sin. Okay? At namanan natin, we are sons of Adam and Eve. Sons and daughters of Adam and Eve. So, there's no choice kundi ma-receive natin, ma-inherit natin the image of Adam. Pero ngayon, huhukayin natin yung image of God. Ano ba yung advantages o kagandahan na meron sa atin yung image of God? Or ano ba ang ibig sabihin ng having the image of God? Okay? To be in the image of God means we are made for, number one. Sabi sa verse 26, sabi doon, then God said, let us make mankind in our image according to our likeness. And then sabi ron, and let them rule over the fish of the sea and over the birds of the sky. Again, ulitin ko, let them rule. Number one, na ibig sabihin ng having them made in the image of God is this. Number one, partnership. Okay? We are made for partnership. Tingnan natin. Sabi sa verse 26, ang sabi doon, let them rule. Hindi sinabi doon na, let us rule. Again, basahin natin. Then God said, let us make mankind in our image according to our likeness, and let us rule over the fish of the sea. Hindi sinabi ganun eh. Okay? Ang sinabi doon, let them rule. Ano ang ibig sabihin nito? Always remember that God is a spirit. Okay? Gumawa siya ng earth, physical earth. And He cannot rule on the physical earth. Hindi pa pwede. Hindi niya pwedeng i-govern ang earth because God is a spirit. And earth is in a physical realm. Kumbaga physical. Kaya nga si Lord, saan siya nag-govern? Siya nag-rule? Sa heaven. Okay? Since God is a spirit, He ruled in heaven. And eto, ang ginawa niya, God created the earth. God, sabi sa Genesis 1:1, God created the heavens and the earth. Okay? So, ngayon yung earth, hindi siya pwede mag-rule. Kailangan magkaroon ng physical being na mag-rule sa earth. Ito ang dahilan kung bakit niya kinreate sa Adam and Eve. Kaya ginawa niya ang tao. Kaya nga sinabi ron, let them rule. So ano ibig sabihin nito? Being in partnership with God, tayo ngayon ay nagiging representative. We are partners. Okay? We are God's representative or partners here on earth to govern the earth, to rule the earth. Ito ang purpose natin. Okay? To have partnership with earth. With God. Ano ibig sabihin nito? Pag-aralin ang gusto. Since God is a spirit, okay? And, ito God is a spirit at kinrate niya ang tao na mag-rule sa earth. Alam niyo ba kung ano nangyari? The moment that God created man at sinabi niya yung let them rule, God made Himself limited. Again, ulitin ko. Para akong kulto ngayon, God made Himself limited. Yes, totoo, ang Diyos ay hindi limited. Pero, dito, ang nangyari nung create niyang tao, nagkaroon ngayon siya ng limitation. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ideya nito ay hindi basta-basta pwedeng kumilos ang Diyos ngayon sa earth. Okay? Ano? Ang punto ko, ang kumikilos ngayon dito sa earth ay walang iba kundi ang tao, si Adam and Eve. Nag-send siya ng representative. Okay? Yes, I have power over the earth. Pero, ang kikilos para sa earth ay walang iba kundi ang tao. Hindi ako.
hindi ang Diyos. The moment when God said, let them rule. Okay? Hindi niya sinabing, let us rule. Or, let man and us rule. Hindi sinabi, let them rule. Lahat ng power and authority dito sa earth, ibinigay niya na ngayon sa tao. Ibinigay niya ngayon kay Adam and Eve. Okay? Kumbaga nagkaroon siya ng limitation. Okay, Adam and Eve, kayo na bahala sa earth. Okay? Pero, okay? Ano ibig sabihin nun? I may sound weird or cult, pero ang totoo niyan, God is still unlimited. Meron pa rin siyang power. Pero hindi siya basta-basta makakilos without the permission of man. Okay? Hindi makakilos basta-basta ang Diyos nang wala ang pahintulot ng tao. Throughout the whole history, okay, ng Bible, pag binasa mo, hindi basta-basta pwedeng kumilos ang Diyos kung wala ang partnership ng tao. Ano ibig sabihin? Again, magkapadala ang Diyos ng baha. Pero kailangan niya si Noah para iligtas ang tao. Pwede naman niya iligtas ang mga tao that time. Kaya naman niya, makapangyarihan ng Diyos. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi limited siya. Dahil sa sinabi niyang, let them go. Ano ginawa niya? Kinausap niya si Noah para gumawa ng Noah's Ark. Nung ililigtas or paalisin ng Diyos yung mga Israelites sa Egypt, pwede naman niya iligtas yung mga Israelites sa Egypt. Alisin niya ang Egypt. Wasakin niya ang buong Egypto. Okay? Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kailangan niya ng partner. Sino yun? Si Moses. Kailangan niya si Moses. Okay, Moses, palayain mo ang aking mga tao. Free my people. Okay? Si Moses ang kanyang naging partner. Nung sasakupin nila Joshua ang Jericho, pwede naman sirain ng Diyos yung walls of Jericho on His own. Pwede naman kidlatan lang yun o kaya magpadala siya ng lindol para masira yung walls of Jericho. Pero hindi niya ginawa. Okay? Dahil He made Himself limited. Ano kailangan niya? Kailangan ko ng kapartner. At sino kapartner niya ngayon? Si Joshua. Ito ang nangyari throughout history. That God cannot just do anything He wishes on earth. Kailangan niya ng kapartner. Ito ang ibig sabihin ng made in the image of God. If you are made in the image of God, we must see ourselves as having partnership with our God. Okay? Partner, katuwang, kasama. Ito ang ibig sabihin nun. But then again, ang ibig sabihin ng partnership is we coexist with God. Okay? But we are not co-equal. Yan. Linawin natin, ha? We coexist with our God, but not co-equal. We exist as His partner here on earth, and God is the Lord, and we are His subjects. Okay? Yan ang ibig sabihin ng partnership. Kumbaga, hindi tayo pwede basta-basta rin kumilos on our own. Yes, God has given us the authority to rule. Pero then again, meron tayong mas higher authority. Meron tayong ka-partner. And that is our God. Okay? Always remember that our God is a gentleman God. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya basta-basta makikialam ng walang permission natin. Hindi pwede makialam ang Diyos sa buhay mo ngayon kung hindi mo siya pahihintulitan. He will never do anything unless you let God, you ask God, the Lord, makialam ka sa buhay ko, then that's the only thing God will do. Okay? Miracles. God will do His power on you. Kung hayaan siya. Okay? That's the meaning of partnership. Next. Ito ang problema. Ito ang goal natin. Yung partnership with God. But because of our sin, okay? Because nagkasala si Eva at Adan, nawala ang partnership. Okay? Nabago ang mentalidad, naibago ang karakter ng tao. Hindi na partnership ang laman ng utak. Ano ang naging utak? Tingnan natin sa Genesis 4. Ayan. So Genesis 4, ito yung chapter na kung saan ipinanganak si Cain at si Abel. So basahin natin. So Genesis 4, sabi rito, after some time, Cain brought some of his harvest and gave it as an offering to the Lord. Then verse 4, then Abel brought the first lamb
born to one of his sheep, killed it, and gave the best parts. It is an offering. The Lord was pleased with Abel and his offering. Okay, bakit ang Diyos mas pinili yung handog ni Abel kumpara kay Cain? Bakit mas katanggap-tanggap sa Diyos yung offering, okay, ni Abel kumpara kay Cain? Ano sabi sa verse 3? After some time, Cain brought some of his harvest. Samantalang kay Abel, ano dinala ni Abel? The first lamb, and gave the first part, the best parts. Okay? Bakit hindi tinanggap ng Diyos yung handog ni Cain? Kasi si Cain, ang binigay niya ay yung basta-basta lang. Hindi yung the best, basta-basta lang. Bakit kaya sa tingin mo, ang binigay ni Cain ay yung mga basta-basta lang, yung ordinaryong handog lang? Ito akin lang to ha. Walang sinabi sa sa Bible, pero on my own opinion, and I strongly believe na siguro sa kaisipan ni Cain, ang bihira, ako ang nagbungkal eh. Ako nag-alaga ng lupang ito eh. Ako may-ari nito eh. Ako nagbungkal, ako nagtanim, inalagaan ko to, diniligan ko itong mga tanim na to. Bakit ko ibibigay sa Diyos yung the best? Pwede yung lang, yung ano lang yan, yung kumbaga, ano lang makita ko, kung ano pwede kong ibigay. Yung basta-basta lang, sabi nga iba, just. Kung ano lang makita kong ano dyan, pwede kong ihandog. Ayun lang ihandog ko. Kasi, ako may-ari nito. Ako may-ari. Ako nagpakahirap. Dugot pawis ko ang aking puhunan. Okay? Ano ibig sabihin nito? Nawala yung kinship, the partnership. Ang tingin niya ni Cain, ownership. I am the owner of this rice field, of this harvest field. This is mine. Okay? Hindi na partner ang tingin sa Diyos. Okay? Ako nagpakahirap nito. It is my own strength. Diskarte ko to. Galing ko to. Ginamit ko rito. Kaya dapat yung the best of the harvest, yung pinakamagandang harvest ko, the best of the best, hindi ko bibigay sa Diyos. Ako dapat ang kakain nito. Ako dapat ang makikinabang nito. Ayon ang nakita ni Cain. That God is not the owner of this harvest field. Always remember, God created everything. God created heaven and earth. And He is the owner. Pero ano ginawa niya sa tao? Okay, gumawa ko ng tao para maging ka-partner ko. Ako may-ari ng heaven and earth. Ako may-ari ng earth. Okay, ikaw tao, alagaan mo yan. Alagaan mo ang earth. Okay, you rule. Pero tandaan mo ako may-ari niyan. Ako pa rin na may-ari niyan. Kaya dapat ang laman ng utak natin, partnership. Partnership. Hindi ownership. Okay? Yung business mo ba, sino ba may-ari niya? Ikaw o ang Diyos? Yung skills mo, yung talents mo, ikaw ba may-ari niyan? Ikaw o ang Diyos? Yung trabaho mo, ikaw ba may-ari niyan? Yung mga ari-arian mo, ikaw ba may-ari niyan? Do you see all those things as you're the owner? This is mine. Or do you see yourself as being a partner? Na every time we ask, uy, may mga blessing ka. Oo, salamat, blessing yan. Galing sa Lord yan. Kasi partner ko ang Diyos. Ganun dapat. Always think that you are in partnership with God. Okay? Whenever there's a blessing that will come, whenever there's a promotion will come in our lives, think of it na hindi ito dahil sa galing natin. Hindi ito dahil madiskarte ka. Okay? But then again, lagi natin isipin that we are in partnership with our God. Ayun ang ibig sabihin ng partnership. We are made for partnership and we are not made for ownership. Ayun ang naging isip ni Cain. Ako, aking to, akin. Kaya always remember guys, sa mga businesses natin, sa career natin, sa relationship natin, and even sa ministry, sa cell group. Okay? Always remember that we are in partnership with our God. Hindi ownership. Yes, totoo, pinaghirapan natin yan. Pinaghirapan mo yan.
Ginawa mo lahat ang magagawa mo para ma-achieve yung bagay na yan. But still, we are not the owner. We are partners. Number 2, we are made for workmanship. Okay? Number 1, partnership. Now, we are made for workmanship. Sabi ni W. Edwards Deming, ito yung taong isa sa mga key person para makarecover ang Japan noong World War II. Sabi ni Edwards Deming, quality is pride of workmanship. Again, quality is pride of workmanship. Okay? And then sabi ni Mahatma Gandhi, it is the quality of our work which will please God and not the quantity. Yan. Ulitin ko. It is the quality of our work that will please God and not the quantity. Ayan ang sabi ni Mahatma Gandhi. Ano ibig sabihin ko rito? Workmanship speaks about quality and excellence. We are created to excel. Okay? To produce quality services, quality jobs. Okay? To produce excellence sa ginagawa natin sa karir natin, sa business natin. Tingnan natin. Sabi dito sa Genesis 1:26. Yan. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Yan. Kung ang government natin merong 4 P's. Dito, meron din tayong 4 P's. Ano yun? Number 1, we are made to produce. Sabi doon, be fruitful. Okay? Sabi ron, be fruitful and multiply. Minsan ang mentality natin, pag sabi be fruitful, sige, mag-anak kayo ng mag-anak. Mag-multiply, damihan niyo anak niyo. Yes, that's one way to translate that being fruitful. Pero ang isang definition na ito, sa original context, ang ibig sabihin niya is be productive. Ano ibig sabihin nun? We are created to produce something. Okay? Meron kang tinatago sa'yo. Skills, talents na pwede mong ilabas. Okay? Nung nagkasala si Eva at Adan, sabi nila, nakita nila, we are naked. Ano ginawa nila? Gumawa sila ng damit gawa sa fig leaves. Gumawa sila ng damit. Teka, sino ang nagbigay ng idea na gumawa ng damit? Number 2, paano kaya sila nakagawa ng damit gawa sa dahon? Naisip niyo yun? Ayun ang ibig sabihin ng pagiging workmanship. We are created for workmanship. Meron tayong mga ideas na nakatago na kailangan ilabas. At kagaya doon sa Genesis niya, nangyari kay Eva at Adam, lumabas yung creativity nila, lumabas yung ideas nila. Kailan? Nung napansin lang, we are naked. Ano ibig sabihin yun? Kapag may problema, napansin na may problema eh. Ano problema? Hubad tayo. Nakahubad. So, ano solusyon? Damitan natin ang sarili natin. Paano natin dadamitan? Ayun, may nakita silang fig tree. Okay, gawa ng damit. Saan sila nakakuha ng ideya para gumawa ng damit? Paano na kaya niya tinahi? Ano kaya itsura ng fashion ng damit na yan? Okay? So, what's my point? There is productivity hidden inside sa bawat isa sa atin. Nakatago. Okay? Kaya, lahat ng bagay na makikita natin dito sa paligid natin, yung lamesa, yung upuan, yung mga bag mo, yung sapatos mo, yan ay resulta ng pagiging productivity, pagiging workmanship ng isang tao. Okay? May problema. Ano? Ang hirap kumain ng kamay lang. So, ano solusyon? Gumawa tayo ng kutsara at tinidor. Gawa na rin tayo ng plato. Kaya siguro nagawa yon. May problema. Bakit? Ang hirap umupo sa sahig. Ay di gumawa tayo ng upuan. O saan tayo kukuha ng upuan? Sa puno. Kung mapapansin mo, ang Diyos ang binigay puno. Hindi siya nagbigay ng lamesa. Hindi siya nagbigay ng upuan. Ang binigay niya puno. Pero yung ideya na gumawa ng lamesa at upuan ay sa taong nangagaling. Yan. That's our point. God has given us ability to produce. Kaya sabi ron, be fruitful, produce. Number 2, sabi ron, multiply. The next P is propagate. I-spread daw natin yan, i-multiply natin. Okay, number 3, fill the earth, provide. Okay, we need to produce, propagate, and provide. Ibig sabihin yun, to replenish, to distribute.
Ano pa? Subdue it, prosper. Ayan ang 4 P's. Okay? To produce, propagate, provide, and prosper. Ito ang 4 P's ng workmanship. For us to become excellent, or I would like to use the word to become dominated, mag-dominate, to rule. Ito ang kailangan natin magkaroon. Yung 4 na to. Produce, propagate, provide, and prosper. For us to dominate. Again, dominate. Minsan kasi, ang ibig sabihin natin ng dominate is to dominate one another. Kailangan mag-rule one another. Okay, kailangan mas magaling ako rito. No. Hindi ayun ang sinabi. Hindi sinabi ron to rule one another. Hindi sinabi to dominate one another. Ang sinabi ron, to rule the fish, the birds. Ano ibig sabihin nito? To rule what God has given us. We are not created to rule one another. We are not created to dominate one another. But to rule what God has given us. Ano ba ang binigay sa iyo? Yung career mo, kailangan mo mag-excel dyan. Kailangan mo mag-dominate yan. Domination is different from competition. And that is the work of the devil. Nasa laula na naman ang definition ng domination. Ang tingin natin, dominate one another. No. We are not called to dominate one another, but to dominate on what God has given you. The skills, the talent, the blessings that God has given us. We need to dominate in it. Okay? Ngayon, tingnan natin. Sabi sa verse 4 ng Genesis 4, ito magandang example ng domination. Sabi doon, but Abel brought some animals from his flock. At ito ang inoffer niya kay Lord. He chose, I'm reading from ERV translation. Sabi doon, he chose some of his best sheep and brought the best parts from them. Hindi na siya basta nagdala ng tupa. Hindi siya nagdala ng sakiting tupa. Okay? But he chose the best in the best of the best. Abel will not offer yung ordinaryong tupa lang. Okay? Siguro, ako nga, iniisip ko, ano kaya itsura ng best sheep na to? Siguro yung tupa na to, walang batik man lang. Walang black spot. Siguro ang pinili ni Abel yung pinakamaputing tupa. Yung pinakamatabang tupa. Okay? Pinakamaganda, pinakamataba, pinakamalakas. Lahat ng pinaka. Pinili ni Abel na gusto. Ito ang the best na pwede kong i-offer sa Lord. And then, ano sabi doon? The Lord accepted Abel and his offering. And this is the meaning of image of God. When we give our best, the best of our services, the best sa ministry natin, okay, the best on our careers, the best sa business, kung saan ka man tinawag na ating Panginoon, we need to do our best. Hindi yung basta-basta lang. Ano ba ang opposite ng best? Ayan. Okay, ang opposite ng workmanship. Okay, eto. Basahin natin. Genesis 4, 6-7. Sabi rito, the Lord asked Cain, why are you angry? Why does your face look sad? Sabi niya, Cain, bakit ka malungkot? Okay, bakit galit ka? Sabi nga ng Lord kay Cain, you know that if you do what is right, again, if you do what is right, that is workmanship. Okay, if you do what is right, if you give your best, I will accept you. Ito nakakalungkot. But if you don't, hindi mo binigay yung best mo eh. Okay? We are created for workmanship. But then, because of sin that has entered kay Adam and Eve, we have the image of Adam, and that image of Adam produces what? Erringship. Okay? Erringship. But if you don't, sin is ready to attack you. That sin will want to control you, but you must control it. Tingnan natin. Ito naman siya sabi ni Lord, no workmanship. For dominion, sabi ron, that sin will want to control you, but you must control it. You must be dominated. Huwag kang magkapadominate sa sin. Ikaw dapat ang nagdo-dominate sa sin. Ikaw ang nagko-control sa sin. Ikaw ang nagsasubdue sa sin.
Hindi ikaw ang sinasubdue ng sin. Okay? This is the meaning of workmanship. Pero because of Cain, hindi niya ibinigay yung workmanship niya. Ano ang na-produce? Erringship. Uy, ano ba tong erringship na to? Ha? Erringship came from the word err. E-R-R. Err. Ano ibig sabihin ng R? It is a verb of error. Ibig sabihin ng err is an action word of error. Ibig sabihin, it means to make an error or to make a mistake. Yan ang ibig sabihin ng err. Kaya nilagay ko ito, erringship. Okay? Because of sin, tayo ngayon ay naging mali-mali. Oo, naging mali-mali. Marami tayong maling desisyon na nagagawa. Marami tayong maling bagay na nagagawa. Okay? We always make mistake. At ito nakakalungkot. Ang paggawa ng mali ay parang naging normal na lang. Ano sinasabi natin? Tao lang, sorry, we are only human. Yan. Ito ang naging palusot natin. Kapag hindi natin naibigay yung the best natin, sinasabi natin, tao lang, hindi tayo perfect. Nobody's perfect. Okay? Kaya nga sabi nila, di ba? Sabi sa isang message ni ng Christy, we need to imitate Christ. Okay? We need to imitate Christ. Sinasabi ng mga speaker natin, dahil paulit-ulit yun, itong mga past Sundays, we need to imitate Christ. Okay? Huwag natin sabihin, tao lang, we are only human. Okay? Kino-compromise natin ngayon yung excellence ng average. Basta matapos lang. Basta maipasa. Ako one time kami ni Isa, si Isa gumagawa ng assignment. And sa paggawa ng assignment, napansin ko, nagmamadali siya. Okay? Sabi ko, anak, hindi ganyan. Huwag lang yung may maipasa lang. You need to do your best. Kailangan gawin mo yung pinakamaganda. Hindi yung matapos lang. Sa work mo ba, are you doing your best? Pag sinabing you're doing your best, do you come to work early? Okay? Maaga naman ako pumasok eh. Anong oras papasok nyo? Alas 8. Oh, okay. O, anong oras ako papasok? Before 8, nandoon na ako. Okay. So, 8, pumasok ka na. Nagtrabaho ka na ng 8 o'clock? Hindi. Nag-almusal muna ako bago ako magtrabaho. Kakain muna ako. Not doing your best. Kasi ang start ng work, 8 o'clock. O, uwi yan. Anong oras ko mauwi? Alas 5. O, okay. Alas 5. So, ibig sabihin, alas 5 natapos yung trabaho mo. Doon ka nag-start. Ay, hindi. Bago mag-alas 4, nag-prepare na ako. Inaayos ko na yung mga baon ko, yung mga gamit ko pa uwi. Mag-CCR na ako, mag-makeup na ako, mag-aayos na ako. Para pagdating ng alas 5, relax na ako. Uuwi na lang ako. Is that workmanship o erringship? Yan. Sino-short-change natin minsan yung mga trabaho natin. Sino-short-change natin yung kumpanya pagkatrabaho natin. Number 3 is relationship. Baliwala ang partnership kung wala ang relationship. Baliwala ang ownership, ang workmanship kung wala ang relationship. Ang pinakamahalaga sa lahat, number 1, magkaroon muna tayo ng relationship. Sabi sa 1 John 2:29, if you know that God is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. Okay, lahat daw ng gumagawa ng tama, who do what is right. Actually, sa ibang translation, matuwid. Okay? Has been born of Him. Righteous. People who do the right thing, okay, is born of God. Okay? Ngayon, tingnan natin. Sabi sa Hebrews 11:4, ito merong kakaiba. Sabi ko kanina, we inherited the sins of Adam and Eve. Pero bakit si Abel kakaiba? Si Cain, minana niya yung sins of Adam and Eve din. Pero si Abel, kakaiba. Namana niya yung kasalanan. Pero may sinabi sa Hebrews 11:4. Sabi doon, by faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain. Yan. Through which he was attested to be righteous. Remember, sabi ko lahat tayo nagkasala because of Adam and Eve. Okay? Pero ito, kakaiba sa Hebrews 11:4. He was attested to be righteous. By whom? Sabi rito, God testifying about His gifts. Okay? And through faith, through He is dead, He still speaks.
Sa ibang translation, sabi ron, it is God who testified that Abel is a righteous man because he did the right thing. Okay, ginawa niya yung tama. And because of that, ibig sabihin nito, meron siyang relationship sa ating Panginoon. Although may kasalanan, nagkasala, dahil meron siyang relasyon sa ating Panginoon, he did the right thing. Ito ang gustong mangyari ng Diyos sa atin. Na although tayo ay nagkasala, kailangan magkaroon tayo ng relationship with our God. Sabi ko nga kayo na, incomplete ang partnership kung wala ang relationship. Incomplete ang workmanship kung wala ang relationship. Pwede ka magtrabaho ng the best mo. Okay? Pwede ka magtrabaho, mag-excel sa ginagawa mo. Ang nakakalungkot, baka bumagsak ka sa heirship or ownership. Kung ginagawa mo ang best mo, posibleng bumagsak ka sa ownership. Ano ibig sabihin nun? Kaya ko nagawa ako, kaya ko napunta sa rurok ng tagumpay ng aking buhay, magaling ako. Nakakalungkot. Okay? Dapat makita natin workmanship and partnership. Okay? Or yung iba, hindi na. Okay na ako rito. Masaya na ako rito. And that is heirship. Okay? Ang gusto ng Lord, mag-excel tayo. Because we are created in the image of God. Kaya partnership, not ownership. Workmanship, not heirship. And then pangat natin, relationship. Napakahalaga ng pagkakaroon ng relasyon. And that is the reason kung bakit si Abel na ibigay yung the best of the best. Dahil meron siyang relasyon sa ating Panginoon. Bakit si Cain ba? Wala ba siyang relationship? Tingnan natin. Sabi sa verse 14. Okay? Meron ba siyang relationship sa ating Panginoon? Actually, parehas na sila naging anak ni Eva at Adan. Pareho silang pinalaki. Pero kakaiba itong si Cain. Ang ginawa niya, pinatay niya si Abel. Ngayon, tingnan natin, ano naging resulta ng hindi paggawa ng tama o pagkakaroon ng heirship? Okay, sabi sa verse 14, ito naging parusa ng Diyos kay Cain. Today, you are driving me, ito sabi ni Cain pala, sorry. Today, you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence. Ano ibig sabihin nito? Adam and Eve, Cain at Abel, they are still in the presence of God. Kahit pinalayas na ng Diyos si Eva at Adan sa hardin ng Garden of Eden, okay, still, God is still there, taking care of them. Binabantayan pa rin sila. Okay? Pero iba pa rin ang nangyayari kay Cain. Hindi pa rin siya talaga nagkaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Kaya sabi rito, hindi ginawa ni Cain yung tama. He didn't do the right thing. Ano naging parusa? Sabi rito, and I will be hidden from your presence. Ito nakakalungkot. Sunod na talata, sabi ron, I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. Kapag wala tayong relationship sa ating Panginoon, ang meron sa atin, survivorship. Survivorship. Ano sabi ron? And I will be a restless wanderer. Paikot-ikot ka lang. Para ka lang, basta from the word wanderer. Nagliliwaliw ka lang sa mundo. Restless wanderer. Nararanasan mo ba to? Naramdaman mo ba to? Na parang kahit anong gawin mo, parang walang resulta, walang nangyayari. Restless wanderer. May na-achieve ka sa buhay, pero pakiramdam mo, wanderer ka pa rin. Maaring nasa iyo na lahat ng bagay, pero pakiramdam mo pa rin, wanderer ka pa rin. Hindi mo makuha yung satisfaction, yung contentment, because you are a restless wanderer. Bakit? Kasi walang relationship. You are just surviving. Walang relationship, kundi survivorship ang ginagawa mo. Ito ang sabi ng Bible. Bakit? Because the presence of God is not with you. The moment the presence of God is hidden from us, nakakalungkot.
we will wander. We will become a restless wanderer. Ito ang ibig sabihin ng being made in the image of God. We are made for partnership, not ownership. Workmanship, not erringship. Relationship, not survivorship. This is the original definition of our character. We are created for this. Ito ang sinasabi ng Bible. Right from the very beginning, the Genesis. Okay? Diniscuss natin yung from Genesis 1 hanggang Genesis 4. Okay? This is the main, hanggang Genesis 5 pa actually. This is the main idea of our image of God. Partnership, not ownership. Workmanship, not erringship. Relationship, not survivorship. Kaya kung makapansin nyo, meron akong nilagay na acronym dyan. Nababasa nyo ba? Anong acronym yan? POWERS. Yes, powers. Powers. The image of God is all about having powers. Okay? Not having powers to one another, but having powers on what God has given us. Ulitin ko, not having powers to one another or to dominate one another, hindi ganon. Having powers to what? To what God has given us. To what God has given you. Yung talent mo, yung skill mo, ano ang ginagawa mo dyan. Okay? Do you have powers? Kaya ito ngayon pa lang na pandemic, ang daming tao, ang daming Kristiyano, ang pakiramdam powerless. Yes. Pag may sakit ka, ano pakiramdam mo? Powerful ka ba? Powerless. May problema ka financially, pakiramdam mo ba? Powerful ka? Powerless. Wala kang trabaho, pakiramdam mo ba? Powerful ka? Powerless. You don't have powers. Okay? But we are created in the image of God. And that means having power, having authority. Power saan? Sa trabaho mo. Na kahit mawalan ka ng trabaho, hindi ka kakabahan. Magkasakit ka man, hindi ka kakabahan. Bakit? Alam mo, gagaling ka kaagad. Ayun ang ibig sabihin ng having power. Ano man nangyaring masama or negative things happen to us, because of the image of God, we have the power to overcome. We have the power to have a breakthrough. We have the power over it. And that is the meaning of image of God. Gusto mo ba yung image of God na gano'n? Do you have the image of God? Naniniwala ka ba that you have the image of God? Yes. Dapat maniwala ka. Pero nakakalungkot. Hindi lahat merong image of God. Bakit? Because of sin. Sabi sa Romans 3:23, lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay may kasalanan. At ito nakakalungkot, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Okay? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay mga restless wanderer. Kahit ano gawin natin, parang walang nangyayari. Sa mga bisita namin ngayon, sa ating mga guests, this is the gospel of Jesus Christ. Okay, may magandang balita. Okay, may solusyon. Ano sabi sa John 3:16 ulit? For God so that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, yan, ang ganda nito, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ano pa? Tingnan natin sa John 1:12. John 1:12 says that, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Kung sino man daw ang tumanggap, kanino yung him na yun? Sa anak ng Diyos, that is Jesus Christ. If you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, He will give us the right, karapatan, na maging to become a children of God. God will give us the right, the authority, the power to become children of God. Paano ba yung pagkakaroon ng relationship? Paano ba yung pagkakaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon? Sabi, meron ako ibibigay yung apat lang. Apat. A, B, C, and D. Ano yung A? Admit. Ano yung admit? Aminin mo na makasalanan ka. You need to admit that you have the image of Adam. The number 2, you need to believe
Believe saan? Na ang tanging paraan para maibalik ang image natin ay wala kang kundi si Jesus Christ. You need to believe that Jesus Christ died for you. And then, letter C, we need to confess. Alin? Ano i-confess mo? We need to confess that we cannot save ourselves. Na hindi ko kaya iligtas sa sarili ko. We need to confess na kahit ano mong gawin ay baliwala. And then D, you need to decide right now and accept the salvation of God. Gusto mo bang magkaroon ng image of God? Gusto mo bang tanggapin siya ngayon sa buhay mo? Kung gusto mong tanggapin, iniimbita ka sa isang panalangin. Isa itong panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Isang panalangin na kung saan tinatanggap mo, sasabihin mo, Panginoong Hesus, kailangan kita. Hindi ko kaya iligtas ang sarili ko. Kailangan kita sa buhay ko. Ito ay isang paraan ng pagkapakumbaba sa ating Panginoon. Yan ang kailangan natin. Pagkapakumbaba. We need to submit ourselves to our God. And if you are ready right now, as in right now, I will lead the prayer. Ang gagawin mo, susunod ko lang sa bawat panalangin sasabihin ko. Sa bawat salitang sasabihin ko, magtiwala ka. Magtiwala ka. Magkaroon ka ng pananampalataya. Okay? Every word na sasabihin natin ngayon, naniniwala ko ang ating Panginoon ay makikinig. Kung handa ka na, inaanihan ka ng yumuko at manalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay nagkasala. Inaamin ko po na lahat ng bagay ay ginagawa ko dahil sa aking kakayahan. Inaamin ko po na may mga pagkakamali ako. Inaamin ko na ako'y nagkasala. Subalit, naniniwala ako sa iyong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, na inalay niya kanyang buhay para sa kaligtasan ko. Tinatanggap kita ngayon, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Hinahayaan kitang kumilos sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Makialam ka po sa aking buhay. Turuan mo kong gawin ang tama. Turuan mo kong gawin ang matuwid. Bigyan mo ko ng image of God. Yung imahe mo ang siyang makita sa buhay ko. Ikaw ang kumilos sa bawat desisyon ng aking gagawin. Iniimbitahan kita sa buhay ko, sa bahay ko, sa pamilya ko, sa negosyo ko, sa trabaho ko, at anumang aspeto ng buhay ko. Makialam ka. Panginoong Hesus, salamat po sa salita mo, sa pangako mo, at naniniwala ko na mayroon kang magandang plano sa aking buhay. Naniniwala ko sa pag-ibig na siyang babago ng aking buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay nanalangin, sumusok ang langin na sinabi ko, maniwala ka. Ang isa sa mga pangako ng ating Panginoon ay babaguhin ang ating buhay. Unti-unti. Maniwala ka na meron siyang gagawin milagro sa buhay mo. Maniwala ka na may mangyayaring kakaiba sa buhay mo. Maniwala ka that the image of God will produce great things from your life. Magtiwala ka. Ang kailangan mo lang gawin ay magkaroon ng partnership sa Kanya. Na ang ibig sabihin, ikaw ay representative ng ating Panginoon. Hindi ko equal, kundi co-exist. Nagagawa ang Diyos ng kakaiba sa buhay mo. And you will do your best because of workmanship. Sa trabaho mo, sa negosyo mo. And as you do your best, and as you have your partnership with our God,
Ang isa sa pinakamahalaga rito, bantayan mo ang relationship mo sa akin. Kaya meron kami mga cell group. We invite you na join sa mga cell group namin. Kaya kung sino man ang nag-invite sa'yo, kausapin mo siya, tanongin mo, ano yung sinasabing cell group? Kasi ito yung isang paraan para ma-develop ang relationship sa akin. Okay? So, in closing, I would like to ask everyone to bow our heads. Always remember that God loves us and He has a wonderful plan sa buhay natin. Let's pray in closing. Lord, maraming salamat sa mensahe mo. Maraming salamat dahil ang plano mo sa amin ay yung image mo ang siyang makita ng bawat isa na nakapaligid sa amin. Ang imahe mo ang makita nila. May represent ka namin ng maayos sa kanila. Sa boss namin, sa kaopisina namin, sa kapitbahay namin, sa kamag-anak namin. Panginoong Jesus, humihiling sa katawaran sa inyo. Kung hindi namin na ipapakita ng tama sa ibang tao ang imahe, kundi ang imahe ni Ikaw ang nakikita nila, patawaran niyo po kami. Matos Panginoon, sa araw na to, we put on the robe of righteousness. We put on the image of God. We put on the authority and the power of being sons and children of God. Lord, sa araw na to, dalangin namin na kayo ang mapapurihan, na kayo po ang maitaas. I'm praying right now, Panginoon, sa mga businessman na nagkakaproblema sa kanilang negosyo. Lord, I pray that you will help them, O Lord, sa pandemic na ito. And we continue to pray for blessings upon them, that they will have more customers. Sa mga nagkatrabaho, I pray that you will lead them every day to protect them as they travel, as they go to work. And Lord, we remember, Panginoon, yung mga nawalan ng trabaho. Lord, yung may makasakit ngayon. Lord, we pray that you will embrace them. Lord, akapin mo sila ng inyong pagmamahal. At dalahin ko, Panginoong Jesus, na mangusap po kayo sa kanila. Sa anumang sitwasyon po nila ngayon, Panginoong Jesus, kausapin mo sila at ipakita ko yung mga plano. And may them be reminded of your promises. Panginoong, may mga pangako ka sa kanila. Okay? Panginoong Jesus, meron ka mga pangako, mga salita na kailangan namin panghawakan. At naniniwala kami, Panginoong Jesus, that you are still in control of everything. And we continue to thank you kasi, Panginoon, naniniwala kami sa balita na sinasabi nila unti-unti, Panginoon, bumababa na ang cases ng COVID. And Lord, we praise you because of that. We praise you kasi may mga tao na nakakabaksin na. May mga tao na naniniwala sa kapangyarihan mo. And Lord, we thank you, O Lord, that you are really in control of everything. Panginoong Jesus, we continue to look forward sa bright future, sa bright outcome nitong mga sitwasyon po namin. And Lord, one day, magkasama-sama po kami. Okay, sa iisang pupungan na nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Lord, namimiss na po namin ang bawat isa. Namimiss na po namin na magkasama-sama kami upang sambahin ka ng aming puso at Panginoon. Lord, be glorified, be magnified. Lord, ang salita mo ang siyang magbabago sa amin. Ang salita mo, Panginoong Jesus, ang aming susundin at ang aming paniniwalaan. Lord, by faith, we believe that you hear our prayers. Now, unto Him who is able to keep us from stumbling and to present us before His glorious presence without fault and with great joy. The only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority to Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. Muli, nawin pagpala tayo ngayong umaga na salita ng Diyos na siyang babago ng ating puso at isipan. Lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Panginoon lamang. Isang magandang umaga po sa ating lahat.